Hindi ito isang kaso ng suicide, kundi isang murder. Ayan yung ipaliwanag ko. Dahan-dahang umakyat ang suspect sa kwarto ng biktima. Kailangan niyang binuksan ang pinto. Sinigurado ng suspect na walang nakakita sa kanya at patuloy dito naglakad na loob. Dahil madilim ang kwarto, siya ay nagtok. Kaya't may dent ang cabinet na ito. Itinuloy niya ang pagpasok, pero mas naging maingat ang suspect sa paglalakad. Nang marating niya ang kama ng biktima, binigyan niya ito ng pampatulog upang masigurado hindi ito makakahingi ng tulong. Bago niya isinagawa ang krimen, siya ay naghasa ng kanyang patalim. Ang dudumi ng utak niyo. Tsaka niya ninaslas ang puso nito at pinahawak ang patalim upang palabasin na ito isang kaso ng suicide. Ginamit niya ang bintana upang makalabas. Yet ito ay isang kaso ng murder at hindi suicide.